2007, magarbo at makulay na sinalubong sa iba't ibang panig ng Pilipinas 3, 2, 1. at ng buong mundo. Biktima ng mga paputok, halos 1,000, kabilang yung mga namulot lang. Nangunguna sa mga nakapinsala, Wheaties, Piccolo at 5-star, at ang usong-usong Boga. Mga tinamaan ng ligaw na bala, 35, kabilang ang isang buntis. Kilalanin ang New Year baby sa Jose Pabella Memorial Hospital. Sa gitna ng pagdiriwang, sunog! Tumupok sa ilang bahay sa Las Piñas, Quezon City at Navotas. Habang nagdiriwang naman ang buong mundo para sa pagsalubong sa bagong taon, ipinagpaliban naman ng Thailand ang kanilang selebrasyon dahil sa sunod-sunod na pagsabog. 3 patay. Dating Iraqi President Saddam Hussein, palaban hanggang sa huling sandali. Kahit sobrang yaman, Paris Hilton hindi raw nagbayad sa isang restaurant sa Sydney. Sa Chika Minute, Ogie Alcacid at Regine Velasquez nagyakapan sa pagpasok ng bagong taon. May aaminin sa 2007? Mga leading man ni Angel Locsin may mensahe tungkol sa pakikipaghiwalay ng dalaga kay Oyo Soto. Sa GMA Network Center, narito ang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, Mike Enriquez. Magandang gabi po, ito ang 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ng mga otoridad, napakarami pong nasugatan dahil sa mga pagpapaputok sa pagsalubong sa taong 2007. At nasa 50 na po ang bilang ng mga naputulan. Yung ilan po sa mga naputukan ay mga nanunood lamang. Yung iba naman po ay namulot lang. Ito po ang medyo nakakagulat, mga kapuso. Ang lubos na nakaperwisyo ngayong taong ito ay ang hindi mga malalakas na paputok, kundi yung mga Wheaties at yung usong-usong Boga. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kahit saan ka tumingin, makukulay na pailaw ang nagpaliwanag sa langit. Ang ingay naman sa iba't ibang dako ang hudyat na nagpalit na nga ang taon. Pero sa gitna ng kasiyahan, may mga ganitong eksena. Mga biktima. Sa pagpasok ng 2007, mas maraming Pinoy ang nabiktima ng paputok batay sa talaan ng DOH. Mula alas 6 ng umaga ng December 21, 2006 hanggang alas 6 kaninang umaga, umabot sa 907 ang kabuang bilang ng biktima ng mga paputok at ligaw na bala. Base sa 50 pampublikong ospital sa buong bansa, halos 50% raw ang itinaas nito kumpara nung nakaraang taon. The good news is no deaths reported compared to 7 last year. Malaki ang itinaas ng bilang ng mga ligaw na bala. 35 ngayon kumpara sa 11 nung nakaraang taon. 7 katao nang inaresto ng pulisya. 2 sa mga ito, pulis. Naharap sila sa mga kasong administratibo at kriminal. 870 ang nabiktima ng sari-saring paputok. Sa bandang huli, ang matagal ng kinagigiliwang Wheaties ang pangunahing nakabiktima. Pumangalawa ang murang-mura, tila harmless na Piccolo o scratch bomb. Pangatlo naman ang nakasanayan ng 5-star. Pang-apat ang biglang uso at iba't ibang disenyong Boga. At hindi nagpaiwan sa panglima, ang dumadagundong na plapla. Kagabi, nakala ng DOH na aabot ng mahigit 1,000 ang mga mabibiktima ng paputok, lalo na kung hindi napigilan ang paggamit ng mga Boga. Kung hindi naging maagap at saka hindi naging tuloy-tuloy yung ugnayan namin sa PNP, baka mahigit 1,000. Sa tingin ng DOH, dumami ang bilang ng mga naputukan dahil marami ang tinatakbo sa ospital. Mas maayos din daw kasi ngayon ang sistema ng pagmonitor ng mga ospital sa mga nabibiktima. Bukod pa sa mas maraming naglabas sa mga bago at murang paputok ngayong taon. Sa isip ko, pero walang malinaw na
batayan, pwedeng maraming pera ang mga mamamayan. Literally, they have more money to burn. Habang iniulat ng DOH ang bilang ng mga naputukan sa conference room ng East Avenue Medical Center, tuloy-tuloy naman ang pagpasok na iba pang naputukan sa emergency room ng ospital. Yung mga tapos ng putukan, inalo-alungkat nila. Tapos, yung iba naman, natapakan. So, yun ang mga usual cause na ngayon. Si Rico Torreda, ika-13 kaarawan pa naman niya ngayon. Kalahati ng daliri niya ang natangay nang biglang pumutok ang pikulo na kanyang pinulot kaninang umaga. Kaya kahit tapos na ang selebrasyon sa bagong taon, patuloy ang paalala ng DOH. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, isa pong buntis ang kabilang sa 35 biktima ng ligaw na bala. Nakaligtas ang babae. Pero hindi po ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Napanganay pa naman sana. Sa mga nagpaputok ng baril yan, sana makonsyensya kayo sa inyong ginawa. Nakatutok si Cheryl Yao. Alas 5 ng hapon kahapon, isinugod ang 21 taong gulang na si Zenaida Lopez sa PGH. 6 na buwang buntis si Zenaida sa kanyang panganay na anak. Tinamaan ng ligaw na bala si Zenaida habang nakaupo sa loob ng kanilang bahay sa Bacoor, Cavite. Tumagos sa dingding ang ligaw na bala at tinamaan si Zenaida sa kaliwang tagiliran. Tumagos ito sa kanyang matris at tinamaan sa likod ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nailigtas ang biktima pero namatay ang sanggol. Sinubukan ng mga pediatrician namin na isalba, subalit hindi namin nakaya. Ayon sa mga doktor, hiniling ng pamilya na wag nang isailalim sa autopsy ang sanggol dahil naniniwala raw ang mga ito na hindi na mahuhuli pa ang nagpaputok ng baril. Tumangging humarap sa media ang pamilya. Si Zenaida ay isa lamang sa mahigit 30 biktima ng ligaw na bala ngayong bagong taon. Mas mataas ang bilang na ito kumpara noong isang taon ayon sa DOH. Cheryl Yao, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, kahit mahirap po ang buhay, masaya naman ang naging pagsalubong sa bagong taon ng mga tiga-Tondo sa lungsod ng Maynila. May mga paputok at pailaw at mayroong pang parada. Nakatutok si Marvin Tumandao. Tila di maubusan ng mga paputok ang mga taga-Tondo dahil maaga pa'y wala ng tigil ang putukan. Pero pagsapit ng alas 8 kagabi, pansamantalang tumigil ang karamihan sa kanilang ginagawa at nag-alay ng ilang sandali upang magpasalamat sa Poong May Kapal. Punong-puno ang Santo Niño de Tondo, ang pinakamalaking simbahan dito. Ano po mga pinanalangin nyo para sa mga anak nyo, sa pamilya nyo ngayong taon? Ano po, magandang pasok ng bagong taon ng year 2007. Saka nagpapasalamat po kami sa taong 2006. Naligtas po kami sa mga sakuna. Matapos ang misa, balik kasiyahan ng lahat. Marami sa Tondo ang salat sa pamumuhay, pero di sila napigil ng kahirapan sa masayang pagsalubong sa bagong taon. Si Aling Rowena, tasty at kapirasong biko lang ang handa. Di rin kumpleto ang dapat sana'y 12 bilog na prutas na pinaniniwala ang simbolo ng kasaganaan. Ito na pala, nakain ng anak ko isa. Pinagkasya po namin kahit pa paano, pagsalo-salo namin pamilya. Yan lang. Pero naniniwala pa rin kayo na pwede pa rin magdala ng swerte kahit kulang yung bilog? Siyempre, marunong ang Panginoon. Sikat ang ilang barangay sa Tondo gaya ng Barangay 82 dahil sa makukulay nilang costume. Si Mang Edison, nauna na sa kanyang mga kainuman. Silver na two-piece bathing suit ang kanyang ipinarada. Pero paglilinaw niya, matundaw siya. Ang taon niya, ginagawa namin yan. Costume talaga namin yan. Hindi po kayo nahihiya, sir? Hindi. Talagang natural yan. Minsan lang sa isang taon yan. Isang beses lang yan. May mga naka-Chinese costume. Very. Pero ang pinakapatok, ang bandang ito na habang naglilibot, kanya-kanya rin ang pambulaga. Agaw pansin din ang Bangkusay Tribe, isang grupo ng magkakabarkada na may sariling estilo sa musika. Ang instrumento nila, aakalain mong mga boga. Inuhuli lang to ng mga polis eh. Makawala pa kami ng pera. Eto, pag ginamit namin, magkakapera kami. Pagpatak ng unang segundo ng 2007, nagliwanag ang langit, nagkaingay ang lupa. Sa gitna ng kasiyahan, di naiwasan ang disgrasya. Isang lalaki ang tinamaan ng mga material mula sa isang paputok. Hindi na kayo magpapa-hospital? Hindi na. Okay lang kayo? Ayos lang to, ayos lang. Sa kabila ng ilang disgrasya, pamorningan pa rin ang ginawang pagsasaya ng mga taga-Tondo. Marvin Tumandao, Nakatutok, 24 Oras.
Hindi rin nagpauli ang mga tagalunsod ng Quezon. Marami ang dumayo sa Eastwood sa Libis para manood ng makulay na fireworks. Nakatutok si Oscar Oida. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, nagputukan na ang mga naggagandahang fireworks na ikinagalak ng mga narito. Year 2001 pa nang simula ng Eastwood ang ganitong pagsalubong sa bagong taon. Happy New Year! Kasama sa nakisaya rito ang dating basketballista na si Bong Alvarez at ang may bahay niyang si Almira. Hatak din pati mga bata. Like after the eating and after having fun, wala na kailangan ligpitin, right? You just go home and sleep. Para sa ilan, mas okay na raw ang manood na lamang sa fireworks display. Ligtas na, tipid pa. Kasi parang it's better to express your feelings with other people na around you, di ba? Parang mas masaya, the more the merrier, di ba? Ang higit na importante raw ay ang magandang pananaw at ang pag-asang sa darating na taon, mas magiging maayos ang buhay. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. At matapos ang pagdiriwang, syempre tambak ang basura sa mga kalsada. Ang puspusang paglilinis tinutukan ni Cesar Apolinario. Matapos ang putukan, ordinaryo na ang ganitong tanawin pagsapit ng umaga. Tambak ang basura. Sa Plaza Miranda sa Maynila, abala ang mga street sweeper sa paglilinis. Pinalis at binomba ng tubig ang mga kalye. Bukod sa basura, marami raw kasi mga paputok na hindi pumutok. Sa Balintawak, kabi-kabila ang mga bundok ng basura. Hindi raw ito maiwasan dahil bagong taon, maraming mamimili. Marami rin ang nagtatapon ng basura. Maraming basura yan kasi halos lahat ng tao hindi na maaasikaso. Tapon na dito, tapon dyan. Kasi siyempre napakarami nagtitinda. Kaya ang MMDA wala ring holiday sa paglilinis. Mula kaninang umaga, walang humpay ang paghakot ng basura. Ilang truck na may lamang tubig din ang pinakalat para basain ang mga Pero bukod sa MMDA, nagkalat din ang mga tauhan ng iba't ibang lungsod para hakutin ang mga basura sa kani-kanilang syudad. Expected nito, talagang pinaghahandaan namin ito na talagang lilinisin talaga namin yan the following day. Dahil sa dami talagang kalat. Bukod sa Balintawak, nagkalat din ang basura sa Mega Q-Mart. Maging ito, pinasadahan ng MMDA. Dahil inaasahan ang tambak na basura sa kalye tuwing papasok ang bagong taon, pakiusap ng MMDA, matutong paghiwa-hiwalay na ang basura at isako. Mas mabilis ang trabaho, makakatulong pa sa kalinisan ng kapaligiran. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Umpisa pa ho nung nakaraang linggo, kabi-kabila na ang mga sunog, mga kapuso, at lalo nang dumami itong mga huling araw bago pumasok ang bagong taon. Kabilang sa mga nasunog dahil sa paputok ay isang simbahan sa Las Piñas. Nakatutok si Rafi Tima. Pilit inapula ng mga bumbero ang sunog sa Cabanatuan City Public Market nitong Sabado. Pero matapang ang pagliyab ng apoy, nadamay maging mga katabing establishmento. Isa ang isinugod sa ospital dahil sa suffocation. Base sa investigasyon, nagsimula ang apoy nang may mahulog na kwiti sa isang tindahan ng paputok. At dahil tutok sa sunog ang mga tao, pinagpiestahan pa ng ilan ang mga nagkalat na paninda sa kalsada. Sa Dagupan, Pangasinan, 2 bahay ang nasunog nang sumabog ang isang iligal na pagawaan ng paputok. Patay ang isa sa mga trabahador. Kritikal naman ang asawa ng may-ari ng pagawaan. Nagpapagaling na sa ospital ang 3 pang biktima, kabilang ang isang sanggol at 4 na taong gulang na bata. Ang paggawaan ng patis na ito sa Tuazon Street na Botas, nilamon din ang apoy bago ang pagsalubong sa bagong taon. Wala pang isang oras, isang bahay pa sa Nabotas ang tinupok. Ayon sa mga residente, paputok ang posibleng pinagmula ng 2 sunog. Tumalsik na paputok din ang pinaniniwalaang sanhi ng apoy sa Fairview, Quezon City. Pasado alas 12 ng madaling araw kanina, 3 bahay ang nasunog. Hindi rin nakaligtas sa kwitis ang Mary Immaculate Parish Church sa Las Piñas. At dahil gawa sa anahaw ang simbahan, mabilis sumiklab ang apoy. Halos 600,000 piso ang pinsala sa simbahan. Base sa datos ng Bureau of Fire Protection, 284 na ang naitalang sunog sa bansa sa buong buwan ng Disyembre. Marami rito sanhin ng problema sa kuryente at paputok.
Ang medyo alarming lang dito is that kahit paulit-ulit ang ating Bureau of Fire Protection na nagre-remind sa publiko, ay still nagkakaroon pa rin ng sunog. Ang sana naman ang paulit-ulit na reminder ng Bureau of Fire ay seryosohin ng ating mga kababayan. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Saan man pong panig ng mundo ay talaga naman naging enggrande ang naging pagsalubong sa bagong taon. Ang makukulay na pagdiriwang sa iba't ibang bansa ang tinutukan ni June Veneracion. 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Isa ang Australia sa mga bansa na pinakaunang sumalubong sa year 2007. Walang kaparis ang ganda ng Harbour View sa Sydney dahil sa fireworks. Ang eksenang ito naulit sa iba pang panig ng mundo tulad ng Germany. Iba man ang lingwahe, alam mo na ang mensahe ng pananabik sa bagong taon. Double celebration naman sa Bulgaria at Romania. Nakapasok na kasi sa European Union ang dalawang bansa na dating komunista. Sa France, dumagsa ang tao sa Champs-Élysées kung saan bumaha ng champagne. Ang City of Lights lalong kuminang dahil sa fireworks. Ang pamosong Big Ben naman sa London ang nagbigay ng hudyat sa pagpasok ng 2007. Ang London Eye Ferris Wheel nagningning. Sa South Korea, pinatunog naman ang higanting kampana na ito. Kung tawagin ay Peace Bell. Hindi syempre mawawala ang concert at magarbong fireworks. May halong tradisyon din ang New Year celebration sa Japan. Ang mga Buddhist at Shinto temple na puno ng mga deboto. Sa Taiwan, nagmistulang isang giant fountain dahil sa fireworks, ang 101 Tower. Hindi naman nagpadaig ang Brazil. Ang mga Brazilian at mga turista sama-samang sumalubong sa 2007 sa pamosong Copacabana Beach. Walang tigil din naman ang kasiyahan at sayawan sa Kenya, pati sa India. Hindi naman alintana ng mga taga-New York ang lamig. Ang Times Square sa New York, hindi mahulugang karayom dahil sa dami na nakiselebrate. Bida sa countdown ang higanting crystal ball. Kanya-kanyang estilo ng pagdiriwang, pero iisa ang inaasam. Maging masagana at mapayapa ang bagong taon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Nakabalik na po sa kanyang rest house sa Tanay Rizal si dating Pangulong Joseph Estrada matapos po siyang pangsamantalang payagan ng Sandigang Bayan na makapiling ang kanyang inang si Doña Mary ngayong bagong taon. Nakatutok si Jay Taruk live mula sa Polk Street sa San Juan. Okay? Mike, alas 5:15 nga ng hapon nilisa ni dating Pangulong Joseph Estrada ang kanyang tahanan dito sa may Polk Street sa North Green Hills kung saan nakapiling niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Sinamantala naman ng mga kaalyado ni dating Pangulong Erap ang pagkakataong ito para pag-usapan ang politika. Bandang alas 9:45 ng umaga, dumating si dating Pangulong Erap sa tahanan ng mga Estrada sa No. 1 Polk Street, North Green Hills. Ito'y matapos siyang payagan ng Sandigang Bayan Special Division na makapiling ang kanyang ina tulad nung nakaraang Pasko. Binigyan si Erap ng 9 na oras mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para makapiling ang kanyang ina. Pero imbis na dumiretso sa bahay ni Doña Mary si Estrada sa 32 Kennedy Street, dito sa Polk Street tumuloy ang dating Pangulo. Nawalan daw kasi ng kuryente ang lugar ni Doña Mary mula kagabi pa kaya nagkaroon ng pagbabago sa destinasyon. Ayon kay Sandigang Bayan Sheriff Ed Urrieta, wala naman daw problema na ilipat ang lugar ng pagkikita ni na Estrada at Doña Mary. Kung dito ang punta, dito. At least may naipaalam ko rin sa magistrado namin. So, gagawa lang kami ng report bukas. Bukod kay Doña Mary, sinadya rin ng isang opposition leader, si Erap sa Polk Street. Ayon kay Makati Mayor Jejomar Binay, napag-usapan din nila ni dating Pangulong Estrada kung sino-sino ang babasbasan niyang tatakbo sa May 2007. So, among others, napag-usapan namin na si Vice President Tito Ginggona
kakausapin namin para tulit yung senatorial slip. Nagkakaroon kami ng problema dahil sa sobrang dami at puro magagaling. Lalo na yung mga may priority, mga bata, kumaka nila Chis Escudero, Congressman, sila Alang Cayetano, yung mga bata ang... Mike, mula dito sa Polk Street, gwadyado ng mga SWAT at Police Security and Protection Office na ihatid na si Pangulong Estrada sa kanyang rest house sa Tanay Rizal bandang alas 5:40 ng hapon. Mike? Maraming salamat, Jay Taruk, nakatutok live mula sa San Juan. Sa lungsod po naman ng Baguio, sinalubong ng unang pamilya ang bagong taon at tulad po ng maraming Pilipino, meron din namang hiling at may New Year's resolution din si Pangulong Arroyo. Isa po sa mga New Year's resolution na yan ay ang mas maging pasensyosa po siya. Nakatutok si Ruth Cabal. Kumpleto ang first family ng magmisa bisperas ng bagong taon sa St. Joseph Parish, kasama pati mga apo. I would like to ask for your prayers so that the year 2007 will be the year when we can have the social payback, or when the people, the ordinary families of the Philippines, will be able to feel the fruits of all the difficult economic reforms. Bilang selebrasyon, nagkaroon lang ng private dinner ang first family sa loob ng The Mansion, kasama ang mga kaanak at ilang malalapit na kaibigan at opisyal. Waited for the countdown. Afterwards, usap-usap, tapos tulog. Kung social payback ang New Year's wish ng Pangulo para sa bayan, sa kanyang sarili raw, tulad ng New Year's resolution niya taon-taon, mas makontrol ang kanyang temper at mas maging pasensyosa. Ma'am, personal. None this year po. No, I have. The same every year. The same every year. Exercise. Just following doctors. That's why we're walking. It's part of our exercise. Tila nga pinaninindigan ng first couple ang New Year's resolution nila. Tulad kahapon, nag-brisk walking na naman ng dalawa kaninang umaga ng halos 30 minuto. Sa daan, akala mo'y artista ang Pangulong kaway ng kaway sa mga turista. Marami ring nagpa-picture. Dinalaw din ng first couple ang bahay ng mga Tuazon, pamilya ng ina ni Attorney Mike. Sa unang araw ng pasukan ng 2007 mula dito sa Baguio City, mag-iikot ang Pangulo sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija para inspeksyonin ng ilang proyekto ng gobyerno doon. Tapos balik Malacanang na para sa cabinet meeting. Ruth Cabal, nakatutok, 24 oras. Daksa ang mga humahabol para magparehistro sa mga tanggapan ng COMELEC kahapon. At dahil sobrang kalituhan at siksika, nagkainitan ng ilan. Nakatutok si John Consulta. Maaga pa lang idagsa na ang tao sa tanggapan ng COMELEC sa Makati sa huling araw ng pagpaparehistro ng mga botante dito. Mula sa labas hanggang sa loob ng gusali, siksikan sa pila ang mga tao. Iisa lang kasi ang computer na ginagamit para maparehistro ang mahigit 100 at 60,000 registrants. Dito rin may iwasan ng kalituhan at pagkakainitan sa pagitan ng ilang mga nagpaparehistro. Hindi naman taga-COMELEC to eh. Saan yung number nila? Pakita! Pasado alas 7 ng umaga nang mamataan naman ng GMA News si Makati Mayor Jejomar Binay habang naglalakad sa paligid ng tanggapan ng COMELEC office. Ayon kay Binay, napasugod daw siya sa lugar matapos makatanggap ng impormasyon na may mga gusto magparehistro sa lungsod na hindi residente ng Makati. Bukod daw sa malaking bilang ng bigla ang paglobo ng mga gusto magparehistro, may mga sundalo rin daw na nagtungo sa Makati para magparehistro kamakailan kahit ang mga ito ay di raw taga Makati. Meron kaming nakuha, sundalo, inamin naman sundalo. Ang ginagamit na address, First District. Ang sinasabi, taga First District sila. Pero yung address na binibigay, Taguig. So there's something very abnormal, no? Plano raw niyang pasundahan ang mga aniyay kaduda-dudang mga registrants at sa sandaling mapatunayan na di nga sila residente ng Makati. Sinisiguro ko ihahabla namin ito. Baka ala silang makulong. A sign of desperation itong ganitong gawain eh. Pero hindi papayag ang taga Makati nito. Depensa naman ng COMELEC, wala sila nakikitang irregularidad sa pagdagsa ng mga tao. Legal rin umano ang pagpaparehistro ng mga sundalo dahil nakabase raw ang mga ito sa Fort Bonifacio na sakop pa ng lungsod. Most of them talaga mga residents ng Makati. Dito na sila nag-establish ng kanilang mga domicile sa Makati. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sa Piitan po, nagtipon-tipon o reunion at nagdiwang ng bagong taon ang pamilya ng gobernador ng Abra na si Vicente Valera.
Siya po hinuli kung inyong matatandaan nung Biyernes dahil wala pong plaka at may wangwang pa yung kanyang sasakyan. Bukas po posibleng malaman na kung sasampahan o hindi ng kaso ang gobernador. Nakatutok si Carlo Lorenzo. Sa PNP Custodial Center, ipinagdiwang ni APRA Governor Vicente Valera ang palitan ng taon kapiling ang kanyang mag-ina. Magkahalo ang emosyon ng anak niyang si Ann nang salubungin ang 2007. Malungkot dahil sa mga pangyayari at mga paratang na walang basehan at hindi totoo. Pero masaya dahil kapiling namin ang aking ama at masaya kami dahil ligtas pa rin siya. Malungkot, stressful, but I think these are time for trials. Nitong Sabado, isinailalim sa inquest proceeding si Valera at 3 niyang bodyguard para sa reklamong illegal possession of firearms, explosives, and ammunition. Hinuli si Valera noong Biyernes dahil walang plaka ang kanyang sinakyang Chevrolet Suburban. Nadiskubre pa na may mga armas sa sasakyan at isang granada. Ayon sa TMG, 2 sa mga baril ay rehistrado pero walang permit to carry. Ang 4 pa ay walang lisensya o rehistro. Gate ni Valera, lisensyado ang lahat ng armas at planted ang granada. This is part of the setup that I've been talking about. Basta ako, we record only the facts. Reklamo pa ni Valera na wala ang kanyang alahas, dokumento at bag nang galawin ng TMG ang sasakyan. Depensa ng TMG. Baka naiwanan niya yung mga items na yon doon sa lugar na kanyang pinanggalingan, somewhere dito sa Fairview. Alam ko dyan, Teresa Heights eh. Ang purpose niya, maybe, siguro is to discredit the arrest itself and to discredit the investigation. Noong Sabado, nagsalita na rin si Hergeling Dimagiba, ang may-ari ng bahay kung saan galing ang governor bago nahuli ng TMG. Sa isang text message, itinanggi ni Dimagiba ang mga lumabas sa pahayagan na magkasintahan sila ni governor. Purong business lang daw ang pinunta ni Valera sa bahay niya nung gabing nahuli si governor. Mahilig sa manok yung pamilya niya, nagmamanok din tayo. Pero he's a casual friend. Bukas inaasahang maglalabas ng resolusyon ng DOJ kung masasampahan ng kasong illegal possession of firearms si Valera at 3 niyang bodyguard. Carlo Lorenzo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, mula lamang po kahapon ng umaga hanggang kanina, umabot na po sa 23 ang bilang ng mga sunog sa Metro Manila. Gamit ang tinatawag na Geographical Information System o GIS, nakita po ng GMA News Research na ilan pala sa mga tinupok ng apoy ngayong bagong taong ito ay dati na rin nasunog noong pong nakaraang bagong taon. Nakatutok si Grace de la Peña. Habang ang karamihan sa atin masayang sinalubong ang bagong taon sa panonood ng mga makukulay na paputok, ang ilan naman balisang nakatanghod sa mga ari-ariang natutupok. Hindi nga naging maganda ang pasok ng taon para sa ilang lugar sa Kamaynilaan. 23 insidente ng sunog sa Metro Manila ang naitala ng Bureau of Fire Protection mula kahapon hanggang ngayong unang araw ng taong 2007. 4 sa mga sunog na ito ang pinangangambahang nag-ugat sa mga napabayaang paputok. Sa loob lamang ng 24 oras, higit 1 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang nilamon ng apoy. Residential o commercial areas ang karamihan sa mga nasunog. Ang Paco, Manila at Barangay Guadalupe Nuevo sa Makati na kapwa nasunugan noong nakaraang taon, nasunugan ulit ngayon. Ang Tondo, Manila naman, ilang taon nang namumuro pagdating sa mataas na bilang ng sunog tuwing pagsapit ng bagong taon. Ang karaniwan sa mga lugar na ito masisikip at dikit-dikit ang mga istruktura o kabahayan. Kaya naman palagi ang paalala sa mga lugar na tulad nito, iba yung ingat para hindi maging takaw sunog. Grace de la Peña, Nakatutok, 24 Oras. At sa kasagsagan po ng ingay at putukan sa pagpasok ng bagong taon, meron pong bagong buhay na isinilang na tila nagpapaalala sa atin na parati pong may bagong simula na punong-puno ng pag-asa. Kilalanin po natin sa puntong ito ang New Year Baby na tinutukan ni Claire Delfin. Eksaktong pagpasok ng taong 2007, isang lalaking sanggol ang isinilang ni Joan Rivera dito sa Dr. Josefa Bella Memorial Hospital. Ang baby yon, alive na alive at active na active siya. Bigla siyang umiyak, tapos lalaki. Kilala ang Fabella Hospital na paanakan sa Metro Manila. Kulang-kulang 100 ina ang nanganganak dito araw-araw. Mura kasi ang bayad dito. 2,000 piso pag normal delivery at 7,000 piso naman pag cesarean section. Kaya naman, kahit bisperas ng bagong taon, sunod-sunod ang dating ng mga manganganak dito. Sana babae. Para magandang. Ilan na mga anak niyo? Ako, 5. Panganay po. Panganay? Oh. Ano bang wish niyo para sa anak niyo? Maging healthy po.
Siyempre kahit nasa trabaho, hindi pa huhuli ang mga hospital staff sa pagdiwang ng bagong taon. May konting salo-salo, share-share po kami mga staff po namin. Air Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Hindi po maganda ang umpisa ng bagong taon para sa mga motoristang dumadaan sa South Luzon Expressway. Tumaas na po kasi ang toll doon simula ngayong araw na ito. Nakatutok si Mitch Cruz live mula sa SLEX. Mitch, kamusta dyan? Mike, sa unang araw ng bagong taon, mas mataas na toll at matinding trapiko ang sumalubong sa mga motorista dito sa South Luzon Expressway. Balik trabaho na bukas, kaya dagsaan na pabalik ng Maynila ang mga nagsipagbakasyon sa probinsya. Sa South Luzon Expressway, ang pila ng mga sasakyang dadaan sa Nichols Exit umabot na hanggang sa Skyway Ramp. Mahaba na nga ang pila, may ilang sumisingit pa, dahilan para mag-init ang ulo ng iba. Pero di pa pala dito magtatapos ang pagkainis ng mga motorista. Pagbayad sa toll, mas mataas na singil ang bumulaga sa kanila. Mula Bikutan hanggang Calamba, 92 pesos na ang bayad ng mga kotse, 183 pesos ang bayad ng mga bus, at 275 pesos para sa mga malalaking truck. Ano tumaas? Pahirap sa taong bayan yan. Hindi nakakainis ang toll na mataas. Ang nakakainis yung haba ng traffic. Okay lang, talagang ganyan eh. Wag lang sa kaya lang sobrang traffic. Haba. Nagtatagal ang bayad dahil marami ang nabibigla sa toll rate increase. Tuloy ang mga teller ang napagbubuntunan ng init ng ulo ng mga motorista. Kasi dahil bagong toll rate, bagong toll fee, nag-a-adjust yung mga teller at the same time, yung mga motorist nag-a-adjust din. Maintindihan naman sana nila yung katayuan ng mga teller para hindi naman sila kawawa. Mike, hanggang sa mga sandaling ito ay napakasikip pa rin ang daloy ng trapiko dito sa South Luzon Expressway. Dito nga sa bahagi ng Nichols Exit, ang pila ng mga sasakyan ay umaabot na hanggang sa may Bikutan Exit ng South Luzon Expressway. At habang lumalalim ang gabi, inaasahang lalo pang sisikip ang daloy ng trapiko dito habang paparating ang bulto ng mga sasakyang papauwi ng Manila pagkatapos ng mahabang bakasyon. Mike? Maraming salamat, Mitch Cruz. Nakatutok live mula sa South Luzon Expressway. Susunod, sunod-sunod na pagsabog sa Thailand sa bagong taon, 3 katao patay. Ang paseksihan ng mga bituin sa gabi ng parangaw ng Metro Manila Film Festival. Mga nakatambal ni Angel Locsin may mensahe matapos niyang makipaghiwalay kay Oyo Soto. Tutok lang mga kapuso, ito ang 24 oras na may live nakuha sa North Luzon Expressway na nagbaba naman po ng singil sa kanilang toll, umpisa ngayon din. Wala pong traffic. Pinakamahalaga sa lahat, buhay ng tao. Kaya dapat laging alerto 24. Isa sa ilalim po sa tinatawag na paraffin test, ang isa sa 2 taong hawak ng pulisya kaugnay sa pagpatay kay Vice Alcalde Victor Gardose ng bayan ng Tapa sa lalawigan ng Capiz. Hindi pa inihaharap sa publiko o pinapangalanan ang dalawa dahil hindi pa sila itinuturi ng mga suspect ng mga otoridad. Binaril si Gardose sa kanilang piyesta nung Sabado, tikom pa rin ang bibig ng kanyang mga kaanak tungkol sa posibleng dahilan ng pagpatay sa kanya. Politika ang anggulong tinitignan ngayon ng mga pulis. Ilang oras kasi bago mapatay si Gardose, nagdeklara siya na tatakbo siya bilang alkalde ng kanilang bayan. Patay rin po sa pananambang ang isa sa mga nominadong maging party list representative ng grupong Bayan Muna. Pinaulanan ng bala ang kotse ni Rodolfo Alvarado kahapon sa Barangay Gilid sa lungsod ng Ligao sa Albay. Agad napatay si Alvarado. Hindi makapaniwala ang kanyang pamilya sa sinapit niya. Bilang nominado sa party list, posible sanang maging kongresista si Alvarado kung makakakuha ng sapat na bilang ng boto ang Bayan Muna sa darating na eleksyon sa Mayo. Sa halip naman po ng masaya, maingay at mailaw na pagdiriwang, pagsabog ng mga bomba na sunod-sunod ang sumalubong sa mga taga-Bangkok, Thailand noong pong Dispiras kagabi po at mismong unang araw ng taong 2007. 3 ang patay, 38 naman ang sugata. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Doble kayod ang mga pulis sa pagsuyod ng iba't ibang bahagi ng bangko. Pasado alas 7 ng gabi ng Linggo, oras sa Pilipinas, niyanig ng 6 na magkakasunod na pagsabog ang magkakaibang lugar sa lungsod. Kaya ang pasaya't malakisan ang pagsalubong ng bagong taon na balot ng karahasan. We will keep people closely informed. Don't need to be that panic. And again, to be on the safe side, I think we rather let people go back home first for tonight, and after that, after we check, certainty, we will have official announcement again. Thank you. Kinansela ang mga pagdiriwang sa bangko. Ngunit tila hindi na kontento sa pananakot. Ilang minuto pagpatak ng alas 12, 3 muling pagsabog ang gumimbal sa lungsod. Malapit ito sa mismong lugar kung saan dapat nakasentro ang New Year countdown party. Siyam na dayuhan ang kabilang sa mahigit 30 nasugatan, 3 naman ang patay. Ayon sa DFA, walang Pinoy na nadamay sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Pero paniwala ng kanilang Prime Minister, politika sa loob ng bansa ang motibo sa mga pagpapasabog. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Kanya-kanyang New Year's resolution ang mga artista sa pagpasok ng taong 2007. Isa dyan si Jackie Rice na hindi na raw magiging pasaway. Iyan ang chika ni Lars Santiago. Magbagong buhay ang New Year's resolution ni Jackie Rice. Pangako niya, aayusin na raw niya ang kanyang sarili. Matatanda ang minsan nang nasuspindi si Jackie dahil sa pagiging pasaway nito, katulad ng pagdating ng late sa mga taping. Kaya ngayong 2007, lagi na raw siyang magiging on time sa mga commitment. Maging mabait na. Huwag na maging pasaway. 2006 lang ang pasaway kasi may 6. Naniniwala si Jackie na may dalang swerte ang 2007, kaya pagbubutihin daw niya para bumalik sa kanya ang good luck. Pero hindi maipangako ni Jackie na wala mo ng love life para sa kanya ngayong taon. Matindi pa rin ang balita tungkol sa pagkakamabutihan nila ni Biboy Ramirez. Plano niya, hindi ko alam. Plano ko, friends pa rin po. Tapos, kung patuloy pa rin siya manliligaw, di okay. Kasi, hindi kami madalas nagkikita ngayon. Totoo naman kayang tutol kay Biboy ang mga magulang ni Jackie. Wala naman po silang type kasi bata pa ako. Bilang patunay na seryoso na siya sa kanyang karir, dumarating na si Jackie sa tamang oras at binabasa na rin niya ang kanyang script sa taping ng bago niyang show na Princess Charming. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Sa pagbabalik ng Chika Minute, ang nakakakilig na yakapan ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa GMA Countdown. Tutukan yan. Susunod, ang mensahe ni Pope Benedict XVI para sa bagong taon. Mga young stars nagpasiklaban sa Metro Manila Film Fest Awards Night. Mga leading man ni Angel Locsin nakalalay matapos ang kanilang pagbe-break ni Oyoboy Soto. Tutukan ang lahat ng yan dito sa 24 oras na may live na kuha sa Nichols exit ng South Luzon Expressway. Mabagal po ang dalo ng trapiko. Napakaraming mga sasakyang bumabalik sa Metro Manila. Mga kapuso, dito po kayo hahanga sa mga Pilipino. Dito rin po hanga ang mga taga-ibang bansa sa lahi natin. Salat man sa buhay, nakaugalian na po ng mga pamilyang Pilipino na mag-reunion o magtipon-tipon ika nga sa pagsalubong ng bagong taon. Hindi man magarbo ang handaan, ang mahalaga ay magkakasama sa hapagkainan. Nakatutok si Ian Cruz. Taon-taong magkakasama tuwing bagong taon ang pamilya Tandingan sa Pasay City. Espesyal daw ang araw na ito sa mag-asawang Pedro at Norma. Bukod sa New Year, ngayon ang kanilang ika-40 taong wedding anniversary. Dahil mahirap ang buhay, di na natuloy ang pag-arkila ng pamilya ng videoke. Simple din ang kanilang handa sa hapag. Pero mas mahalaga naman daw sa lahat na magkakasama silang magkakamag-anak ngayong bagong taon. Para sa amin, masaya kami pag andito sila lahat. Mga manugang, mga bayaw, mga bilas. Gusto ko andito kami lahat para may silibra namin ng maganda yung samahan namin.
Masaya kami. Kasi nagkakatipon-tipon kami. Kahit magkakalayo na ng tirahan ang mga miyembro ng pamilya, di pa rin nila pinalalagpas ang taon ng reunion pag bagong taon. Ang 66 anyos na si Aling Celidonia, lumuwas pa ng Maynila mula Pangasinan para makita ang mga kaanak. Tuwag-tuwag ako na magpunta rito dahil nakikita ko sila. Nakikita ko ang mga pamangkin ko, apo ko. Ang mag-asawang Diyosa at Willie naman, nagbalik Pinas pa mula sa Espanya para dumalo ng reunion. Sa Espanya, sa Spain, trabaho. So, ito ang mga inaantay naming pagkakataon para makita-kita nga. Hindi kasi kayang bayaran ng pera. Kahit nang gubasos ka ng malaki, yung kasiyahan, hindi pwedeng bayaran. Ang mga bata naman sa pamilya, kahit di magkakakilala, nagbanding sa pamamagitan ng sayaw at kantahan. Masaya pa rin kasi kahit di ko sila kilala, may time na magiging close kami. Kahit ganun po, nagkakasama rin po kami. Kahit hindi kami nag-uusap-usap. Masaya. Bakit? Kasi po sama-sama po kaming lahat. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, isa po sa mga pinakamalalaking balita na humabol po sa pagtatapos ng taong 2006 ay ang pagkabitay nung Sabado sa dating Pangulo ng bansang Iraq na si Saddam Hussein. Hanggang sa mga huling sandali bago siya ibitin, palaban pa rin si Saddam. Nakatutok si Rafi Tima. Kalmado ang dating Iraqi President na si Saddam Hussein nang dalhin sa lugar kung saan siya bibitayin. Nakaitim siyang coat, pantalon at sapatos. May mga nangungutya kay Saddam pero mukhang nginitian lang daw niya ang mga ito. Tahimik niyang binibigkas ang ilang kataga mula sa Quran at nagdarasal. Hanggang sa huling sandali at kanyang mga huling salita, palaban si Saddam. Agad dinala ang labi ni Saddam sa Wujah, ang bayan kung saan siya isinilang para doon ilibing. Ibinalot sa Iraqi flag ang kanyang kabaong. Dagsa ang mga taga-suporta niyang nagdadalamhati. Ipinagdasal nila si Saddam na itinuturing nilang bayani. Sa Tikrit, iprinotesta naman ang pagbitay kay Saddam. Nahatulan ng bitay si Saddam at dalawa pa niyang kasamahan kaugnay sa pagpatay sa mahigit 140 katao sa Dujail noong 1982. Bago mamatay, nahaharap siya sa iba pang mga kaso. 24 na taong naging Pangulo ng Iraq si Saddam. Naging laman siya ng international news dahil sa ilalim ng kanyang pamumuno, sumabak sa 3 giyera ang Iraq. Ang pinakahuli rito ang bakbakan laban sa Amerika, kinover pa ng GMA News. Ituloy nga ang paglusob ng Amerika at Britanya dito sa Iraq. Sila yung mga tinatawag na human shields. Bago nito, nakipaglaban ng Iraq sa Iran mula 1980 hanggang 1988. Sinakop naman ng Iraq ang Kuwait noong 1991 na nauwi sa unang Gulf War. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Isa pa rin po sa mga malalaking balitang humabol sa pagtatapos ng taong 2006, marami ang nagulat sa paglipat kay Lance Corporal Daniel Smith sa Embahada ng Amerika mula sa Makati City Jail noong Biyernes ng gabi. Siyempre, ang kampo ng biktimang si Nicole nang gagalaiti. Nakatutok si Maki Pulido. Noong Huwebes ng gabi, nagkita sina Pangulong Arroyo at US Ambassador Christy Kenny sa Baguio City. Kinabukasan, maghahating gabi, inilipat si Lance Corporal Daniel Smith sa US Embassy mula Makati City Jail. Ang tanging dokumentong hawak ng mga sumundong taga-US Embassy, isang kasunduang nilagdaan ni Foreign Affairs Secretary Alberto Romulo at Ambassador Kenny. Ito'y kahit pa ibinasura na ni Makati RTC Judge Benjamin Pozo ng apela ng sundalo na ibalik siya sa kustodiya ng Amerika. At di pa nagdedesisyon ng Court of Appeals nang maghabol si Smith sa desisyon ni Judge Pozon. Of course, merong motion yung counsel ni Smith doon sa RTC and doon sa Court of Appeals. But we are not concerned with that because that is his own private legal remedy. Yuse Corpus is gravely mistaken because the government itself, through the Solicitor General, intervened and participated in the Court of Appeals, and they are therefore bound by that particular proceeding pending before the Court of Appeals. Ayaw magsalita ng Malacanang tungkol sa biglaang paglipat, pero iginigiit ng DILG na walang kinalaman ng palasyo sa lipatan. Sa nangyari, ang tanong ngayon, alin ba ang dapat masunod? Ang isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ibang bansa o ang desisyon ng korte? Lumalabas na parang
napakahina o maliit tayo sa ating sariling bansa. Kasi sa mga relationship with other countries, papasok siya, ano ba yung national interest? Di ba ang national interest natin ay yung interest ng isang nating mamamayan? Pero ang pinapalabas ng ating gobyerno at ng Amerika, mas mahalagang maipatupad ang Visiting Forces Agreement. The Visiting Forces Agreement very clearly states that custody remains with the United States while the case is in Philippine jurisdiction, and the case remains in Philippine jurisdiction during this appeal process with Filipino judges, Filipino lawyers. Ang kampo naman ni Nicole, nagngingit-ngit sa galit. Ito'y bastusan, garapalan, no? Pagyurak sa ating sistemang legal, pagyurak sa ating korte, pagyurak sa ating sovereignty. Di ba na-convict siya as a criminal? Di ba dapat nasa Muntinlupa siya? Hindi man lang tayo kaya protektahan ang sarili nating government. Nabuti pa ang Amerika na kaya nang protektahan ang isang kriminal. Balak nilang magsampa ng kabi-kabilang kaso laban kay Pangulong Arroyo at iba pang opisyal na anilay nakipagsabwatan sa mga Amerikano. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Kung dati sa pictorial at kalendaryo sila nagpapatalbugan, ngayon hanggang sa awards night ng Metro Manila Film Festival, tuloy ang paseksihan ng ilang young stars. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Paseksihan ang labanan sa gabi ng parangal ng 32nd Metro Manila Film Festival. Una na sa listahan si Era Madrigal. Nakipagsabayan din si Angelica Panganiban. Maging si Angelica Jones, hindi rin nagpahuli. Ang Philippine sexiest na si Katrina Halili, medyo nag-tame ng kaunti. Hindi masyado. Hindi ako masyado nagpakita ng legs. Ikinagulat naman ng marami ang outfit ni Judy Ann Santos na dumating kasama ang boyfriend na si Ryan Agoncillo. Kapansin-pansin ang low neckline red gown ni Juday. Pero tila may dalang swerte ang sexy gown dahil siya ang tinanghal bilang pinakamahusay na aktres ng Film Fest para sa pelikulang Kasal, Kasali, Kasalo. Judy Ann Santos! Kasal, Kasali, Kasalo. Congratulations! Hindi ko naman kung magagawang maging maayos ang pag-ate ko kung hindi dahil kay Ryan. Ryan, thank you very much. Si Cesar Montano naman ang itinanghal bilang Best Actor para sa pelikulang Ligalig. To the jury of Metro Manila Film Festival, seriously, thank you so much po. It's a very, very tasteful award. Lovely gift for us, for Ligalig. Best Supporting Actress si Gina Pareño at Best Supporting Actor si Johnny Delgado. 40% naman ng box office performance ng pelikula ang isa sa pinagbatayan ng mga nanalo ng MMFF Best Picture para sa taong ito. Wagi ang Enteng Kabisote 3. Second Best Picture ang Kasal, Kasali, Kasalo at naiuwi naman ng Shake, Rattle and Roll 8 ang Third Best Picture. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Sa international chika naman, divorced na po ang basketball superstar na si Michael Jordan at ang kanyang asawa. Sa statement na inilabas ng basketball legend at ng misis niyang si Juanita, sinabi nilang gusto na raw nilang tapusin ang kanilang 17 taong pagsasama. Irreconcilable differences daw ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Sina Michael at Juanita ay may 3 anak at napagkasunduan nilang maghati ng oras sa pag-alaga. Noong 2002, unang nag-file ng divorce si Juanita pero binawi niya rin matapos makipag-reconcile kay Michael. Sa balitang Hollywood, ang kilalang hotel heiress na si Paris Hilton inakusahang hindi raw nagbayad ng kanyang bill sa Australia. Sa isang cafe sa Sydney, umorder daw si Paris at isang kaibigan ng 2 burger at 2 drinks. Binayaran daw ng kasama ni Paris ang burgers pero bigla na lang daw silang umalis nang hindi pa nababayaran ang mga inumin. Napakamot na lang daw sa ulo ang staff ng cafe nang lumabas si Paris. Si Paris ay nasa Australia para mag-promote ng isang brand ng beer. Sa pagbabalik ng Chika Minute, ang nakakakilig na yakapan ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa GMA Countdown. Tutukan yan. Susunod, tinatayang 3 milyong Muslim nakibahagi sa Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Sa isla ng Guimaras, mga anak na mangingisda niregaluhan ng Kapuso Foundation ng GMA.
Ano naman ang masasabi ng mga leading man ni Angel Locsin sa pagkakahiwalay ni Angel at ni Oyo Boy Soto? Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras na may live na kuha sa North Luzon Expressway. Maluwag ang daloy ng trapiko. Live na kuha sa Nicos exit ng South Luzon Expressway. Mabagal ang trapiko. Meron po tayong balita mula sa Vatican. Nanguna sa isang misa si Pope Benedict XVI para salubungin ang bagong taon. Puno ang St. Peter's Basilica na magdaos ng tinatawag na Vesper Service ang Santo Papa. Kapayapaan, kaginhawaan at katarungan daw sana ang hatid ng taong itong 2007. Sa kanyang misa ay nagpasalamat din ang Santo Papa dahil naging maayos at ligtas ang kanyang pagpunta noong Nobyembre sa bansang Turkey. Binatiko siya roon ng mga Muslim dahil sa talumpati niya kamakailan tungkol sa relihiyong Islam. Nakatakdapong dinggin sa ika-6 ng buwang ito ang kaso kaugnay sa illegal na droga ng dating kampyon ng heavyweight boxing na si Mike Tyson. Inaresto si Tyson nito lamang Biyernes matapos siyang mahulihan ng drogang cocaine habang nagmamaneho siya sa Arizona, sa Amerika. Umamin naman si Tyson sa mga pulis na gumagamit nga siya ng naturang droga. Pangsamantala siyang pinalaya. Nakilala si Tyson sa kasaysayan ng boxing bilang pinakabatang kampyon ng heavyweight sa edad na 20 taong gulang lang. Makailang beses na rin naging kontrobersyal yang si Tyson na yan, lalo na nang kagatin niya sa tenga ang kalaban niya na si Evander Holyfield. Una na siyang nasangkot sa kasong rape o panggagahasa. Napakarami pong mga matitinding trahedya at kalamidad na tumama sa iba't ibang bahagi ng ating bansa sa nagdaang taong 2006. Isa po dyan ang oil spill sa Guimaras. At bilang bahagi pa rin ng tuloy-tuloy na pamamahagi ng GMA Kapuso Foundation sa proyektong Give a Gift, alay sa Batang Pinoy, mga anak naman po ng mga mangingisda sa Nueva Valencia, Guimaras ang kanilang pinasaya. 4 na buwan na ang nakararaan simula nang mangyari ang oil spill. Gayunpaman, lugmok pa rin sa hirap ang mga tao dahil sa epekto nito sa dagat na kanilang ikinabubuhay. Kaya naman hatid ng GMA Kapuso Foundation ang mga munting handog upang makapagbigay ng kahit kaunting kasiyahan sa kanila ngayong bagong taon. Sa pila pa lang, bakas na sa mukha ng mga bata ang pananabik na makatanggap ng regalo. Ngayon, ang Pasko namin medyo hindi masaya dahil parang kapusapira. Maraming salamat po sa GMA na nabigyan sila ng pamasko galing sa GMA. Ang magpipinsang ito, sabay-sabay pang nagbukas ng kanilang mga natanggap na bag. Salamat sa Kapusong Foundation. Nakatataba ng puso ang mga maningning na ngiting isinukli nila sa atin. Alam nila na higit sa mga material na bagay na ating dala, ang mahalaga ay ang mensaheng ipinapahatid na mga regalong ito. Ang taos-pusong pakikiramay at pagmamahal mula sa mga kapusong hindi nakakalimot. Salamat sa lahat na mga tulong mula sa relief goods hanggang sa ngayon sa Give a Gift. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng GMA Kapuso Foundation. Mga kapuso, 2,000 bata mula sa 11 barangay sa baybayin ng Nueva Valencia sa Guimaras ang nabigyan po ng regalo ngayong Pasko. Nagpapasalamat po ang GMA Kapuso Foundation sa Municipal Social Welfare Development Office ng Nueva Valencia, Guimaras para sa kanilang tulong. Samantala, matapos po ang relief operation sa mga naging biktima ng bagyo, tutungo naman po ang GMA Kapuso Foundation sa mga rehabilitation project para sa mga nasalanta. Pangsamantala pong hindi na muna tatanggap ng relief goods ang foundation, pero patuloy pa rin po ang pagtanggap ng pera na donasyon para masuportahan ang iba't ibang mga proyekto. Maaaring dalhin ang inyong donasyon sa kanilang tanggapan o kaya itawag sa 928-7021, local 9901 o 9905
Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Pwede rin kayo magdeposito sa account ng GMA Kapuso Foundation sa Metrobank at sa UCPB. Susunod yang yakapanayan ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez sa pagpasok ng bagong taon, may ibig ba raw sabihin? Mga kapareha sa pelikula ni Angel Locsin may mensahe sa kanya, ngayong hiwalay na sila ni Oyo Soto. Ito ang 24 oras na may live na kuha na naman sa North Luzon Expressway. At sa may South Luzon Expressway, traffic pa rin sa may Nichols exit. Meron po tayong balita mula sa bansang Saudi Arabia. Humigit kumulang 3 milyong Muslim ang nakibahagi sa tinatawag na Hajj Pilgrimage. Isa sa mga ritual doon ay ang pambabato ng mga deboto sa 3 pilar o pader sa lungsod ng Mina. Ang tawag po dyan ay Stoning of the Devil o pagbabato sa demonyo. Dami nila. Noong pong isang taon lang, mahigit 300 katao ang namatay po dyan dahil sa isang stampede. Kaya naman todo higpit ang seguridad, 30,000 pulis ang ipinakalat. Gumastos din ng mahigit $1 bilyong ang gobyerno ng Saudi Arabia para maisaayos ang pinagdarausan ng Hajj at maiwasan ang mga aksidente. Chika Minute! Dinagsa ang pagsalubong sa bagong taon ng ating mga kapuso sa Raha Sulaiman Park sa Maynila. Pero bukod sa countdown at fireworks display, agaw eksena rin ang pagyayakapan ni Regine Velasquez at Ogie Alcacid. Ang chika mula kay Aubrey Carampel. Libo-libong katao ang mga nakisaya sa Cheers 207 New Year Countdown ng GMA sa Raha Sulaiman Park sa Maynila. Maraming celebrities ang nag-perform mula sa baguhan hanggang sa mga naglalakihang stars. Umataw din ang mga sikat na banda. Bigla nagkaroon ng isang free grand concert, kaya naman tuwang-tuwa ang mga nakiparty. Bukod sa performances, highlight din ng gabing iyon ang makukulay na fireworks display bilang hudyat ng pagpalit ng taon. 3, 2, 1! Kasabay naman ng matitinding pailaw na ito ay mga agaw atensyong eksena. Sina Regine Velasquez at Ogie Alcacid sa kabila ng pagtanggi sa umano'y relasyon nila na huling nagyakapan sa pagsalubong sa bagong taon. Ang naiintriga rin dahil sa kakaibang closeness na sina Mark Heras at Katrina Halili magkatabi pagpatak ng alas 12. Bagong taon, bagong buhay para sa karamihan nating mga kapuso stars. Magbago na rin kaya ang ihip ng hangin at umami na sila sa tunay nilang relasyon? Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Marami ang nagulat sa balitang hiwalay na sina Angel Locsin at Oyo Soto. Ano naman kaya ang masasabi ng leading men ni Angel na sina Richard Gutierrez at Dennis Trillo sa issue? Makichika kay Lar Santiago. Noong nakaraang linggo pa lang, sa interview ko kay Angel, naramdaman ko nang may problema sila ni Oyo. Hindi sila natuloy sa bakasyon sana nila sa Bantayan Island sa Cebu. Nang tanungin ko si Angel tungkol sa problema nila ni Oyo, halatang ayaw ng aktres na pag-usapan ito. Sa nito lang mahabang story. Yun. Nitong weekend ay tuluyan ng pumutok ang balita na hiwalay na sina Angel at Oyo. At least diba na-save namin yung friendship. At hindi ko ipagpapalit yun, yung friendship na yun. Kasi mahalaga sa akin. So, walang gustong magsalita sa dalawa kung ano talaga ang nangyari. Na-ospital pa si Angel. Nakalabas na si Angel kahapon pero hindi nakasali sa GMA Countdown.
Ang naroon ay ang mga leading manyang sina Richard Gutierrez at Dennis Trillo na parehong nagpahayag ng pagmamalasakit kay Angel. Matagal ko na kilala si Angel. Marami na kaming ginawang projects, pinagdaanan, gano'n. Yeah, I can say na I really care for her as a friend. Kami Angel, wala naman kaming problema niyan. Tsaka okay yung pinagsamahan namin, tsaka mabuti kaming magkaibigan, kaya wala iwanan. Hindi nagbigay ng anumang payo sina Richard at Dennis kay Angel dahil usapin ng puso ang dinadala ng dalaga. Sa halip, nagbigay sila ng mensaheng magpapalakas ng loob ni Angel. Huwag kang mag-alala, everything will be okay. Pagdadasal kita para mas maging masaya ka. Tsaka sigurado ako magiging maayos ang lahat ngayong darating na taon. Kaya relax ka lang. I just want her to be happy and I wish her all the happiness, and she deserves to be happy. She's working hard and yun, I wish her all the best. And si Angel naman malapit sa Diyos yun eh. So I'm sure gagayad siya ni Lord. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Yan po ang mga pambuena manong chika namin para sa inyo. Asahan pa ang mga at ikabong balitang showbiz sa taong ito. Ako po yung kapuso, Pia Guanyo. Mike? Maraming salamat, Pia. Meron po tayong balita mula sa bayan ng Dapitan sa Zamboanga del Norte. Ginanap ang kanilang kauna-unang Undaraw Festival. Ang ibig sabihin po ng salitang Undaraw ay flashback o pagbabalik tanaw. Inaalala o ginunita ng mga tiga roon ang mga mabubuting nagawa ng ating bampansang bayani na si Gatose Rizal na natira po sa Dapitan. Iba't ibang gimmick ang kanilang ginawa. May parada po, may sayawan sa kalsada at may patimpalak pa para sa mga nagagandang mga binibini at sa mga kamuka ni Rizal. Sa lungsod naman po ng Zamboanga, 300 mga baka ang kinatay ng isang grupo ng mga estudyante galing sa bansang Turkey. Yung mga baka po ay para sa mga mahihirap na Muslim. Umabot sa 4,000 kilo ang timbang ng karne matapos katayin ang mga bakang yan. Ipinamahagi ang karne sa may 10,000 mga mahihirap na Muslim sa 15 barangay sa Zamboanga. Ito po ay upang makapaghanda sila sa pagdiriwang nila ng Eid ul-Adha. Mahal kasi ang baka at ipinagbabawal naman sa mga Muslim na kumain ng baboy. At ngayon pong taong 2007 na, ano-ano naman kaya ang mauusong cellphone at iba pang mga high-tech na mga gamit? Nakatutok si Rafi Tima. Kung natutuwa na kayo sa mga megapixel na camera phone na naglabasan noong nakarang taon, sa 2007 asahan na raw ang mga cellphone na mala digital camera. Hindi lang yan, magmimistulan na raw Swiss knife ang mga maglalabasang bagong cellphone. Isama mo sa isang device yung mga kinakailangan natin, like yun nga, yung camera, yung radyo, yung MP3 player, ilagay mo sa isang device, kakagatin yan ng consumer, no? So, yan ang makikita natin itong 2007. Ang iPad na nauso noong mga nakarang taon, magkakaroon na rin umano ng pinsan sa hanay ng mga cellphone. Although medyo hindi pa nila inaamin, but sinasabi nila na lalabas yung iPhone. No? This is the mobile phone na ginawa ng Apple. At kung nauso ang MP3 noong 2006, mamamayagpag na rin umano ang MP4 ngayong taon. Sa MP4, hindi lang audio ang maririnig, kundi may mapapanood na ring video. Kahit wala kang computer, basta may bago kang cellphone, ang internet, abot kamay mo na. Karamihan ng mga cellphones na makikita natin this year, tapos yung mga PDAs natin, mga pocket PC, lahat yan, they will embrace the internet. Ayon kay Jerry, ang mga internet sites tulad ng GMAnews.tv, nakikita na ang potensyal ng mga makabagong cellphone. Kaya naman dito na umano makikita ang interactive features na mabilis na ma-access sa mga cellphones. Pero paalala ni Jerry sa mga nananakam ng bumili ng mga high-tech gadgets, maghinay-hinay. Bilhin nyo lang yung talagang kailangan nyo. Hindi tayo makakahabol sa bilis ng teknolohiya. No? So you might buy the latest now, but a month or two, hindi na siya latest. No? So ang Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco at Pia Guanyo, ako po ang inyong kapuso Mike Enriquez at ito po ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras, hindi alam ni Pia kung saan siya pupunta. Force of habit kay Tita Mel to eh. Tama! Isa pong mapayapa, maunlad, makabuluhan at masayang bagong taon sa ating lahat. Captain Barbel na po!
News.